Samantala, nahuli sa Cavite ang pamamaril ng isang lalaki sa 3 naka-istambay na binatilyo. Ang krimen posible raw na may kinalaman daw sa bentahan ng iligal na droga. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Batay sa kuha ng CCTV camera, 12:15 ng madaling araw noong November 2. Unang makikitang dumaan ang suspect lula ng isang motorsiklo patungo sa lokasyon kung saan naka-istambay ang grupo ng mga binatilyo. Pagdating sa dulo ng kalsada, bubuelta ang suspect at hihimpil sa harapan kung saan naka-istambay ang mga kabataan. Bahagyang lalabo ang video sa puntong ito dahil tumapat ang sinag ng headlight ng motorsiklo ng suspect sa lente ng CCTV camera. Di magtatagal, mapapansin ang sunurang pagkislap ng ilaw sa kanyang pinaghintuan. Dito na raw pinagbabaril ng suspect ang 3 binatilyo, tsaka mabilis na umalis sa daan kung saan siya unang namataan. 3 ang tinamaan, pawang mga menor de edad na lalaki. Kritikal sa pagamutan ng isa, habang ang 2 sa pigi at binti ang tama. Nagsasalita ba siya habang pinuputokan kayo? Hindi po. Pinaril na po kami talaga agad. Pinutukan po kami agad. Tapos takbuhan na po kami. Umalis na siya pagkatapos ng mga 5 putok. Ang suspect ayon sa Dasmariñas Police, si Vincent Amparo Goloran, 38 anyos, nagpapakilala raw ng Police Cavite gamit ang iba-ibang peking ID. Nadakip ang suspect makaralang pamamaril. Sa statement na binigay ng isang kaibigan ng mga biktima, may kinalaman ng pamamaril sa iligal na droga. Ang binatilyong napuruhan lang daw ng bala ang sadyang nais itumba ng suspect dahil may atraso man ito sa negosyo ng suspect na pagbebenta ng iligal na droga. Wala po dapat doon yung 2, kundi yung isa ko lang kong kaibigan. Okay. Nga ho, lang ho kasi talaga may atraso. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Ang Dasmariñas Police tuloy ang investigasyon sa kasong ito. Emil Sumangil, GMA News.